على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa nung nakaraan, nasimulan na nating matalakay yung tungkol sa isang mapanganib na sekta na nagpapakilalang mga Muslim, at ito yung Khawarij. At tatalakay natin yung maikling kasaysayan ng pagsisimula nila, na nagsimula sila panahon pa ng mga sahaba at lumilitaw sa bawat panahon, sa iba't ibang mga panahon, ang mga tao na merong mga paniniwala na katulad ng paniniwala nila. Ang Khawarij, hindi sila katulad ng mga Shia na nagkaroon ng sarili nilang bansa, o ng mga Sufi na lumaganap sa iba't ibang mga kontinente ang kanilang mga katuruan at nakilala sa iba't ibang mga pangalan na tinatawag din nilang mga tarika sa ilalim ng iba't ibang mga pinuno. Ang mga Khawarij, kapag lumilitaw sila, inuubos sila. Kasi nga, ang Khawarij sa lahat ng mga sekta, sila yung hayagan na nakikipagdigmaan laban sa mga Muslim. Nakikipagdigmaan din ang mga Shia sa mga Muslim, pero hindi sila nauubos dahil meron silang sariling bansa at makapangyarihan talaga sila. So yung mga Khawarij, lumilitaw sila paunti-unti. Halimbawa niyan dito sa Pilipinas, lumilitaw yan, halimbawa nung nakaraan sa Abu Sayyaf, nung nawala sila, lumitaw yung iba pang mga grupo katulad ng Maute, Raha Sulaiman Group at iba't iba pang mga tulad nila. At maaaring ang mga grupo na ito, hindi nila alam na sila ay merong, o hindi nila alam o hindi nila inaangkin na sila ay Khawarij. Hindi nila alam o hindi nila inaangkin na sila ay Khawarij o ang kanilang doktrina ay may kinalaman sa Khawarij. Maaaring ang iba sa kanila ay tumatanggi na sila ay Khawarij, pero sila ay nagkakatulad sa kanilang mga paniniwala. At ang pangunahin nga sa paniniwala nila ay ang paniniwala na ang makasalanang Muslim ay kafir. Pangunahing paniniwala nila, ang makasalanang Muslim ay kafir. At sinasabi nila na ang isang makasalanan ay kafir. Ang sinasabi nila na ito ay nangangahulugan din na kapag ang Muslim na ito ay makasalanan, mangangahulugan din na siya ay wala ng karapatan sa mga karapatan na pinangangalagaan ng Sharia. So ano ba yung maqasid do Sharia? Ano ba yung layunin ng Sharia? Ang pangalagaan ng relihiyon, buhay, ari-arian, pag-iisip, salinlahi, dangal ng Muslim. Kapag ang Khawarij, pinagbintangan ka na nila na ikaw ay hindi Muslim, para sa kanila, pwede ka lang patayin. Pwede kang pagnakawan. Pwede kang libakin. Dahil wala ka ng karapatan sa iyong buhay, wala ka ng karapatan sa iyong ari-arian, wala ka ng karapatan sa iyong dangal. Kasi nga hindi ka na Muslim. So ito ang dahilan kung bakit napaka-violente ng mga tao na ito. Kung bakit napaka-sama ng tao na ito, lalong-lalo na laban sa kanilang kapwa Muslim. May kita natin itong mga tao na ito na
merong ganitong ideolohiya, ulitin natin, maaring hindi nga nila isinasangkot ang kanilang mga sarili bilang Khawarij, pero nagkakatulad sila sa mga Khawarij ng direktang pagkakatulad sa pamagitan ng kanilang mga paniniwala. At unang-una na nga ito. At ang Muslim na magtatanggol sa mga tao na makasalanan, sasabihin nilang hindi sila nagiging kafir katulad natin halimbawa. Idadamay na nila tayo sa pagiging kafir. At madalas ginagamit na salita ng mga Khawarij ang salitang murji'ah mula sa salitang irja, ibig sabihin pagpapaliban. Na mga murji'ah, ito yung masasabi nating mga pabaya sa relihiyon. At sila ay umaasa na papasok sila sa paraiso kahit wala silang pagsumikapan sa relihiyon. Na itong paniniwala na ito ng mga Khawarij ay kahawig o kumbaga hindi naman eksaktong kahawig pero may pagkakatulad doon sa paniniwala ng mga Mu'tazila na ang makasalanan daw ay hindi na may tuturing na Muslim, pero sa mga Mu'tazila, hindi rin naman siya may tuturing na kafir. Mu'tazila, isa itong sekta na lumitaw pagkatapos ng panahon ng mga sahaba. So ang makasalanan daw na Muslim, siya ay nasa pagitan ng iman at kufur. Pero sa Khawarij, malinaw na ang makasalanang Muslim daw ay kafir. Kaya pwede siyang patayin. At maaari siyang patayin sa kahit na anong paraan. Na hindi katulad sa lehitimong gobyerno ng mga Muslim, ang sino mang tao na papatawan ng kamatayan, siya ay lilitisin, bibigyan ng pagkakataon na marinig niya ang mga patunay laban sa kanya, bibigyan siya ng pagkakataon na may pagtanggol ang sarili niya, magbibigay din siya ng mga patunay para sa sarili niya na hindi totoo ang bintang sa kanya, katulad ng nangyayari sa mga korte. At katotohanan niyan, yung maraming nangyayari sa mga korte, maaari nating masabi na impluwensya din yan ng mga Muslim. Kasi nung unang panahon, yung mga European, yung mga Kastila, wala naman silang ganyan na sistema. Ginaya lang din nila yan sa mga Muslim. Yung merong abogado, yung nagdedemanda at may abogado yung dinidemanda. At merong hukom. At kung ang kasalanan ay laban sa gobyerno, so maaring ang gobyerno na mismo yung maghahabol ng kaso sa pamagitan ng iba't ibang ahensya nito. Police, armed forces at iba pa. O iba pang ahensya ng gobyerno. So ganun sa Islam. Pero sa mga Khawarij, kahit sino sa kanila pwedeng magpataw ng kamatayan. Halimbawa, merong Khawarij, galit sa akin, pwede nila akong patayin ngayon, babarilin lang nila ako ng nakatalikod. Ganun sila kaduwag. Kunwari lang yan, matatapang. Pero hindi mo naman yan makitang lumusob sa kampo ng sundalo. Ang kaya nang dinatirahin ng mga yan, mga tarantadong yan, sibilyan na hindi armado. Yung maute, kaya sila na corner sa Marawi, nagre-recruit sila ng mga tao. At doon na sila, ang plano talaga nila doon, nung natunugan na sila ng mga pulis, nag-recruit sila ng mga tao para magtatago sila sa gitna ng mga sibilyan sa Marawi. Pero hindi sila talagang harapan na makikipagpatayan, pero na lang talaga nung mauubos na talaga sila at wala na silang pupuntahan. Kaya doon sa mga unang araw ng pagsakop nila sa Marawi, puro sibilyan yung pinagpapatay nila. Mga panadero, mga driver, mga manggagawa. So may kita mo talaga, walang ayos yung pag-iisip nila. Siraulo na lang yung sasama sa kanila. At siraulo talaga yung doktrina nila. Kasi yung mga pumapatol dito sa Khawarij ay yung mga tao na gustong maghari-harian,
mga tao na gustong magtapang-tapangan. So balik tayo dun sa sinasabi nila na kafir, yung makasalanang Muslim. So yung paniniwala nila na nagiging kafir ang makasalanang Muslim, nangangahulugan din ito na naniniwala sila na ang Muslim na ito na magiging kafir ay mananatili sa impyerno habang panahon. Murtad ang hatol nila sa isang makasalanang Muslim. Una sa sinasabi nila, ang dahilan daw kung bakit nagiging kafir ang isang makasalanang Muslim ay dahil ang paniniwala daw ang pananampalataya ay binubuo ng anong iman? Qaulun bil lisan, tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan. Naniniwala rin sila doon. Kinukote din nila yon, yung sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na ang iman, ito ay pananalita ng dila, pinatototohanan ng puso, at ginagawa ng katawan. Yazidu bitta'a wa yankusu bil ma'siyah, nadaragdagan sa pamagitan ng pagsunod at nababawasan sa pamagitan ng pagsuway. So para sa kanila, ang makasalanang Muslim ay nagkukulang sa kanyang pagsasabuhay, sa kanyang katawan ng relihiyon, at siyempre sa kanyang pagsuway. Ang paniniwala nila dito sa yankusu bil ma'siyah, nababawasan sa pamagitan ng pagsuway, ay nababawasan as in nauubos, nagiging zero o magiging negative pa hanggang sa magiging kafir ang tao. Hanggang sa magiging kafir ang tao. Yun ang unang katwiran nila. Pero syempre nalalaman naman natin, at actually meron pang isang chapter dito tungkol sa tugon doon sa mga argumento na ito ng Khawarij, pero ito muna yung pag-aaralan natin yung kanilang sinasabi. Alam natin na ang iman nga ay nababawasan. Pero hindi ito mangangahulugan kahit kailan na ang makasalanang Muslim ay magiging kafir dahil sa kanyang kasalanan, liban na lamang na ang kanyang kasalanan ay kufur at shirk. Liban na lang na ang kanyang kasalanan ay kufur at shirk. At dahil sa argumento na ito, nag-imbento na naman sila ng kanilang argumento na naman. Na ginagawa nilang kufur at shirk ang marami sa mga ginagawa ng mga Muslim. Itinuturing nilang kufur at shirk ang marami sa ginagawa ng mga Muslim. Magtrabaho ka sa gobyerno, kufur para sa kanila. Bumoto ka sa eleksyon, shirk para sa kanila. Magpabakuna ka, shirk para sa kanila. Kaya nga yung mga tao na makikita ninyo na nagpapakalat sa Facebook na haram daw ang bakuna, ang marami sa mga yan, mga sympathizer yan ng ISIS tsaka ng Maute. Kasi pareho sila ng takbo ng utak na ang tawakkal daw, ang pananalig kay Allah ay mangangahulugan na hindi ka dapat daw nagpapabakuna. Dapat kay Allah ka lang nananalig. Kung di ba siya tarantado, di pagka maglalakad siya sa kalsada na mainit, huwag siya magpayong, huwag siya magsombrero, huwag siyang sumilong sa lilim. Manalig siya kay Allah. So ito yung paniniwala nila. Nakainis talaga itong mga to kasi sabihin nila kung nandun kami sa Lanao, kasagsagan ng Marawi Siege. Kami yung ilan sa mga naunang nakapasok ng Lanao, nagdala ng relief. Yung batch namin, dinala namin doon, mga sabon, shampoo, kasi nagkakaubusan na talaga. May pera ka man, wala kang mabibili. Kasi kahit doon sa mga bayan sa labas ng Marawi, mahirap na makabili. At kalaunan, kasi ilang buwan din tumagal yung Marawi Siege, maglilimang buwan, hindi talaga sapat yung tulong ng gobyerno dun sa mga tao na na-displace, yung napunta ng mga evacuation center.
At ang marami sa mga tao doon, maraming bata namatay. Tapos maraming mga ano talaga. Yung una, hindi namin pinapansin, akala namin chismis lang. May mga babae raw nag-prostitute na para lang meron silang makain. Para meron silang makain. Pero nung may mga nagsalita na talaga ng mga maranaw tungkol sa sitwasyon doon, totoo pala talaga na nangyari yun. Para lang doon sa ilang tao na gustong mag-ari-harian, maraming nadamay, maraming nahirapan. At actually, yung buong Pilipinas o yung buong Mindanao nung panahon na yun, martial law ang buong Mindanao. Kada kanto halos na puntahan mo, may checkpoint, may tangke, may Humvee, may pulis. Kasi nga, naghihigpit talaga sila. Mas pinaghigpitan yung mga Muslim. So itong mga tarantadong to, silang gagawa ng kalokohan, tapos ang lahat ng mga Muslim yung magdurusa sa ginagawa nila. Sa pangalawang argumento nila, so yung sinasabi raw nila, na binibigyan nila ng kahulugan yung sinabi ni Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Na ito yung nasa Suratul Hujurat, na kapag may darating daw na fasik, o yung tao na makasalanan, o sinungaling, chismoso, ay tiyakin muna ninyo ang balita na daladala niya. Tiyakin muna ninyo ang balita na daladala niya. At sa isa pang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuk, ang pagmura daw o paglait sa Muslim ay pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. So itinuring nila ang mga ito, yung pagiging sinungaling, pagiging chismoso, bilang fusuk. Tama naman, fusuk, ito ay pagiging suwail. Pero ito ay inequate nila doon sa tinatawag na dhulm o pang-aapi. Pang-aapi. Tama nga naman, kasi nga kung chinichismis mo yung tao, may tuturing nga talaga ito na pang-aapi. Chinichismis mo yung tao, may tuturing talaga ito na pang-aapi dahil kapag chinismis mo yung tao, hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili niya o ipaliwanag ang panig niya. Bawa tayo ngayon, nag-uusap tayo, chinichismis natin si Libay. Si Libay, bading yan. Hinatulan na natin siya na hindi man lang natin siya binibigyan ng pagkakataon na may paliwanag ang sarili niya. Libay, bading ka ba talaga? O sasabihin niya, oo, hindi. Pero hindi. Naghatol na tayo at yun na yung ipinakalat natin sa iba. Kaya napakalaking dolm na maituturing yung kasinungalingan at paninirang puri. At sa isang aya, yun nga yung sinabi ni Allah, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ang mga tao raw na kumakain ng yaman ng mga ulila, ibig sabihin kinakamkam nila yung kayamanan ng mga ulila na iniwan sa kanila ng kanilang mga magulang, sila ay kumakain sa kanilang mga sikmura ng apoy. So lahat daw ito ay lahat daw ng ito ay kufur, kasi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal kafiruna humudh dhalimun. Ang mga kuffar, ang mga hindi mananampalataya, sila ang mga mapang-api. Intindihan ninyo? So para sa kanila, kapag nang-aapi ka, ikaw ay kafir. Pero hindi itong kahulugan ng aya na ito. Hindi itong kahulugan ng aya na ito. Ang ibig sabihin ng aya na ito, ang mga kafir ay mapang-api. Katangian ng mga kafir ang pagiging mapang-api, pero hindi porke ng api ka, bilang paniniwala nating mga Muslim at tamang pangunawa sa aya na ito, hindi porke pang-api ka o nang-api ka, ikaw ay nagiging kafir na. So binigyan nila ng sarili nilang interpretasyon
ang aya para bumagay doon sa kanilang paniniwala. At sinabi rin, waman kafara ba'da dhalika faulaika humul fasikun. At sino man daw ang hindi manampalataya pagkatapos nito, pagkatapos na dumating sa kanila ang mga talata, sila ang mga fasikun. So ito yung kanilang batayan. At syempre, ginawa nilang batayan yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natalakay na natin itong hadith na ito nung nakaraan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Na hindi raw nakikiapid ang isang nakikiapid habang siya ay nananampalataya. Nang interpretasyon nila dito, ang nakikiapid habang siya ay nakikiapid, siya ay nagiging kafir. Pero ang katotohanan niya ng kahulugan nito, nagkakaroon ng kabawasan o kapintasan ng kanyang pananampalataya habang siya ay nangangalon niya o nakikiapid. Katulad halimbawa nga yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi tunay na nananampalataya sa inyo ang sino mang hindi niya mahalin para sa kanyang kapatid ang minamahal niya para sa kanyang sarili. Kung gagawin nating literal ang kahulugan ng hadith na yon, kapag may Muslim na makasarili, kafir siya. Hindi siya Muslim. Pero ang ibig sabihin nun, nababawasan, nagkakaroon ng kakulangan ng kanyang iman kapag hindi niya ninais para sa kanyang kapatid ang ninanais niya para sa kanyang sarili. Kapag siya ay naging makasarili, hindi siya nagiging totoo, ganap o kompletong Muslim. Yun ang kahulugan doon. Hindi siya nagiging kafir. At marami pa silang ibang mga sinasabi tungkol sa usapin na ito na titinan nga natin ay napaka mapanganib. Subhanallah, kumbaga, yung mga tao na sinasamantala nila, na nare-recruit nila o naloloko nila, may mga motibo rin sa buhay kung bakit sumasama sa kanila. Ito rin yung mga tao na kung titingnan mo yung mga ugali nila, sila rin tong mga mayayabang, mga matitigas ang ulo, yung mga may gustong patunayan, gustong pakita na matapang sila, gustong pakita na sila lang ang nagmamalasakit sa umma. Sila yon, yung mga nakukuha ng mga tao na ito. Kaya nagkakasama-sama sila. Pare-pareho sila ng takbo ng utak. Kumbaga sa amin, sa kasabihan, pare-pareho ng liko ng bituka. Mga tarantadong to. At din, ginagamit nilang batayan, faman gasya falaysa minna. Sino man daw ang gasya, yung mandaya, ay hindi kabilang sa atin. So, pagkakaintindi na naman nila dito, yung mandadaya, nandadaya sa tindahan, nandadaya sa pasweldo, nandadaya sa trabaho, ay hindi raw kabilang sa mga Muslim. Ibig sabihin, kafir uli ang kanilang hatol sa isang tao na nandaraya. At iba't iba pang mga batayan. So may kita natin dito yung isa pang hadith na binigyan nila ng sarili nilang kahulugan na sinusumpa ko sa siyang may hawak ng aking kaluluwa, si Allah, na hindi kayo papasok sa paraiso hanggang sa kayo ay manampalataya at hindi kayo nananampalataya hanggang sa mahalin ninyo ang isa't isa. Ibig sabihin, kapag yung mga Muslim daw nag-aaway, sila pare-pareho ay nagiging mga kafir. Sila pare-pareho ay nagiging mga kafir. At iba't iba pang mga hadith na ginagawa nilang batayan sa kanilang mga sinasabi. Pero yun nga, puntahan na natin yung maikling tugon doon sa kanilang mga paniniwala na unang-una nga
Lahat ng mga ayat, mga hadith na tumutukoy sa pagiging hindi mananampalataya ng sinumang mananampalataya na gumagawa ng ganito, halimbawa nga yung la yu'minu ahadukum o kaya yung la yazni zani, yung mga ganong hadith, ang tinutukoy dito ay ang pagbaba ng kanilang pananampalataya, hindi yung pagiging kafir nila. At ito ay nagiging kulang, nagkakaroon ng kapintasan, pero siya ay nananatili pa rin na mananampalataya. At nananatili sa kanya ang kanyang mga karapatan. Actually, katulad ng paulit-ulit kong binabanggit, kung meron mang Muslim na makasalanan at siya ay nakagawa ng kasalanan na mayroong parusang kamatayan sa Islam, halimbawa holdapper, o kahit terorista, kahit yung kawarij na katulad niyan, kung hindi naman siya umaabot nga sa kufur at shirk, tatratuhin pa rin siyang Muslim. Sige, papatawan siya ng parusang kamatayan, pupugutan siya ng ulo o mapapatay siya sa labanan, pero pagsasalahan pa rin siya ng janaza at ililibing sa libingan ng mga Muslim. Pero yung mga kawarij, kapag napatay ka nila, o walang ibang maglilibing sa iyo, halimbawa sila lang yung tao doon, tatapon ka na lang nila kung saan-saan. Tatratuhin ka nilang parang hayop. Mabuti pa yung hayop, yung namatay na aso, nililibing eh. Yung namatay na kambing, nililibing. Pero pag ikaw napatay ng kawarij, itatapon ka na lang nila kung saan-saan. Katulad nung nangyari sa iba't ibang mga pagkakataon, hindi lang sa Marawi, sa Iraq, sa Mosul, sa Syria, kapag may napapatay ang mga kawarij, inahayaan nilang nila kung saan-saan. Kasi nga walang halaga sa kanila yung buhay ng tao, lalong-lalo na yung pinatay nila dahil tumalikod sa pananampalataya. Sa pangalawa, yung tungkol doon sa sinasabi nilang dulm, yung dulm na ito raw ay kufur o kawalang pananampalataya. Natukoy na natin kanina dun sa aya yung sinabi ni Allah na wal kafiruna humul zalimun, ang mga kafir sila ang mapang-api. Hindi porke mapang-api ka nagiging kafir ka. Yun ang tamang pangunawa. Bagkus ang pagiging mapang-api rito ay tinukoy bilang katangian ng kuffar, ng mga hindi mananampalataya. At ang dulm, na pinakamatinding dulm at siyang tinutukoy talaga tuwing nang nababanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dhulm sa Quran at ang mga dhalimun sa Quran, ang tinutukoy dito ay yung mga mushrik o nagtatambal kay Allah. Kaya nga sinabi ni Allah sa isang aya, inna syirka la dhulmun azim. Tunay na ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay matinding kawalang katarungan. Ito ay matinding pang-aapi. So shirk, ang tinutukoy dito na dulm. Hindi yung pang-aapi na nandadaya ka o inaalis mo ang karapatan ng iyong kapwa. So ito yung simple o buod ng tugon sa sinasabi ng mga kawarij. At syempre, naroon din yung tugon sa kanilang pagpapataw ng hukom o pagtatakfir nila sa mga Muslim. Ito ay hindi basta-basta. Maraming mga batas o mga panuntunan sa takfir na inshallah tatalakayin natin sa susunod inshallah. So ganito na lang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.